Ano ba ang binabayaran sa'yo? Kasi kaya empleyado ka or negosyante, yung tinatanggap mo ng pera ay yun yung bayad sa value that you're able to create. At kung gaano kalaki yung kinikita mo, nakadepende dun sa perceived value ng binabayaran sa'yo. So kung wala kang skill, no, basic lang ang kaya mong i-offer, ibig sabihin nun, oras lang ang kaya mong i-offer at binabayaran ka para sa oras mo bilang manpower, no? Work within the given amount of time following certain instructions. That's how you get paid. Kung may konting skills ka, no, marunong ka ng admin work, basic sales, basic tech, binabayaran ka para sa oras mo plus kaunting skills. No? Hindi lang skill, no, ang pinag-uusapan dito, talent, physical attributes. Kung may exceptional talent ka sa singing, acting, sports, syempre malaki bayad doon. No? May physical traits ka na hinahanap sa industriya tulad ng modeling, entertainment, may premium yan. Pero kahit na ano pa yan, no, na natural talent or physical advantage or skill, kung hindi mo i-develop at aalagaan, bababa rin yung value mo eh. Dito papasok yung law of supply and demand. Kung marami kang kapareho, mura ang bayad. Kung konti lang ang marunong ng kaya mong gawin, mas mataas ang market value mo. So, the rarer your capability, the more valuable you become. Kaya kung ang ginagawa mo ay kayang gawin ng milyon-milyong ibang tao, expect mo na rin na milyon-milyon ang pagpipilian ng employer or ng customer at bababa ang presyo mo. Pero kung ikaw lang ang kaya mag-solve ng ganung problema o kakaunti lang may skills, mindset or talento o attributes na meron ka at in demand yung iyong capability, ikaw ang hahanapin. Ikaw ang babayaran ng premium. Kaya kung gusto mong lumaki yung value mo at income mo, hindi sapat na maghintay ka lang na turuan or supportahan ka ng boss mo or na magulang mo. Madidisappoint ka kapag ginawa mo yon. Pwede mong gawin ay akuin yung responsibilidad at ikaw ang magbuon at magtaas ng sarili mong value. So hindi na per hour ang labanan doon. Hindi na per ganda or galing, per impact, per result, per rarity. Kaya tanongin mo yung sarili mo, ano ba ang binabayaran sa akin ngayon at ano ang pwede kong gawin para taasan ang aking value. Kung gusto mong umangat, hindi mo kailangang habulin yung mas maraming oras ng trabaho. Ang kailangan mo itaas ang marketable value mo sa skill, sa talento, sa attributes, sa pagkatao mo. Learn, grow, own your growth because no one will build your value for you.